Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon ay nasa biblikal na lungsod tayo ng Ashdod. Ang lungsod ng mga higante ng mga Anakim, kung saan inilagay ang kaban ng tipan, at ang lungsod na tumanggap ng isang kakilakilabot na salot at parusa mula sa Diyos. Tuklasin natin ng mas malalim ang kasaysayan at arkeolohiya ng lugar na ito, at subukang intindihin kung bakit ayaw ng mga arkeologo na maghukay sa lugar kung saan inilagay ang kaban. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang Ashdod ay isa sa mga lugar na pinakamaraming itinatagong arkeolohikal at biblikal na mga lihim sa buong lupain ng Israel. At dahil dyan, walang duda, magkakaroon tayo ng isang napakakamangha-manghang araw. At para samahan tayo sa paglalakbay na ito, mayroon tayong isang napaka-espesyal na panauhin, ang aking ama, si Dr. Jorge. Shalom. Mga kaibigan, shalom sa inyong lahat. Tingnan ninyo, sobrang saya ko na makilala ang lugar na ito. Aline, magiging kamangha-mangha ito. At ngayon, kung handa na kayo, magsimula na tayo at ngayon, papasok na tayo sa kuta ng Ashdod-Yam, Ashdod. Sa kasalukuyan, ang Ashdod ay ikalima sa pinakamalalaking lungsod sa Israel. Isa itong modernong at masiglang lungsod, ngunit nagtataglay ng napakayamang kasaysayan. Nakakamangha, Aline. Ang lungsod na ito ay itinatag mahigit 3,800 taon na ang nakalilipas ng mga Kananeo. At nabanggit ito ng 20 beses sa Biblia, gamit ang pangalang Ashdod, pati na rin sa Bagong Tipan. Lumilitaw ito bilang Azoto. At samantalahin natin ang pagkakataon habang narito tayo sa mga guho para simulan nating maunawaan ang kasaysayan ng lugar na ito mula pa sa simula. Ang Ashdod ay itinatag noon pa bilang isang lungsod pantalan. Narito tayo sa tabi ng dagat Mediteraneo. Ang unang pagkakataon na lumitaw ang lungsod sa Biblia ay sa aklat ni Josue noong aktibong sinasakop ng 12 tribo ang lupang ipinangako. Umalis sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, nagpalipas ng 40 taon na pag-alagala sa disyerto at ngayon ay natawid na rin nila ang Ilog Jordan. Kailangan nilang sakupin ang lupa mula sa lahat ng mga taong naninirahan dito. At isa sa mga malalaking grupo na naninirahan dito ay ang mga Anakim, ang mga higante. Gayunpaman, si Josue, sa kabila ng lahat ng kanyang kakayahang militar, ay hindi niya nagawang talunin ang lahat ng mga Anakim. Sinasabi sa atin ng Biblia na may natirang 3 lugar ng mga Anakim sa buong lupain. Noong panahong yon, pumunta si Josue at nilipol ang mga Anakim. Mga bulubunduking rehiyon ng Hebron, Debir, Anab, at lahat ng bundok ng Juda at lahat ng bundok ng Israel. Lubos silang nilipol ni Josue kasama ng kanilang mga lungsod. Walang sino mang Anakin ang nakaligtas sa lupain ng mga anak ng Israel. Tanging sa Gaza, Gat at Ashdod lamang sila na natili. Tingnan ninyo, sa 3 lungsod lang ng lupang pangako, natira ang mga Anakin dito sa Ashdod, sa Gaza, na malapit lang dito, mga 30 kilometro sa timog sa tabing dagat. At ang ikatlong lungsod ay Gat, na siyang lungsod kung saan ilang dekada lang ang lumipas, nagmula si Goliath at ikinuwento sa atin ng Biblia ang napakalaking taas na mayroon siya. Pero sino nga ba ang mga higanteng ito? Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa 3 lahi ng mga higante. Ang una sa kanila ay ang mga Rephaim, at sila ay naninirahan sa rehiyon ng Bashan. Ito ang tinatawag natin ngayon na mga burol ng Gola. At ang mga paghuhukay ng mga arkeologo sa lugar na iyon ay talagang nakakita ng mga napakalalaking estruktura, tulad ng Galgal Rephaim, ang bilog ng mga higante, na naipakita na rin namin dito sa channel. Ang napakalaking estrukturang ito ay may sukat na 100 at 60 metro ang diametro. 42,000 bato ang ginamit sa pagtatayo nito,
At ito ay talaga namang mula pa noong panahon ng bronze. At ang pangalawang lahi ng mga higante ay ang mga Nephilim, na isang napaka-misteryosong grupo bago ang malaking baha. Kaunti lang ang alam natin tungkol sa kanila at ang mga impormasyong meron tayo ay pangunahing nagmula sa aklat ng Genesis. Noong mga panahong iyon, may mga Nephilim sa mundo at ganoon din pagkatapos nang ang mga anak ng Diyos ay nakipag-ugnayan sa mga anak na babae ng tao at nagkaanak sila. Sila ang mga bayani noong unang panahon, mga lalaking kilala at tanyag. Ang narinig natin ay bago ang baha, ngunit nakikita rin natin na ganoon din. Ikinuwento ng 12 espiya ang kanilang pagkikita sa mga Nephilim at nagpakalat sila ng negatibong ulat tungkol sa lupaing iyon sa mga Israelita. Sinabi nila, ang lupaing pinuntahan namin para sa pagsisiyasat ay nilalamon ang mga naninirahan doon. Lahat ng nakita namin ay matatangkad at kahanga-hanga. Nakita rin namin ang mga Nephilim, ang mga inapo ni Enak, at sa aming paningin ay para kaming mga tipaklong. At ganoon din kami sa paningin nila at ng mga gustong mag-aral pa tungkol sa mga Nephilim. Mayroon pang ibang mga ulat, gayon paman, sa mga apokripong aklat, sa aklat ni Enak, sa aklat ng mga Jubileo, at sa aklat ng mga higante na tagpuan sa mga pergamino. At ang ikatlong lahi, ang ikatlong grupo ay ang mga anakwins, na ang kanilang mga pinagmulan ay napaka-misteryoso rin. Alam natin na sila ay mga inapo ni Enake, pero may mga teorya rin na nagsasabing baka sila ay mga inapo ng mga Nephilim, ngunit sa kung anong paraan, nagawa nilang makaligtas sa baha. Pero ito ay talagang hindi natin tiyak na malalaman. Ang alam natin ay mayroon silang napakalakas na puwersang militar dito sa Ashdod, at nagawa nilang mapigilan ang mga pag-atake ni Josue. Dahil ayon sa Biblia, ang buong lugar na ito ay itinakda para sa tribo ng Juda, pero hindi kailanman nagawang paalisin ng tribo ng Juda ang mga Kananeo rito. At dahil dito, ang hangganan ay umaabot ng ilang kilometro. Ilang kilometro ang layo sa direksyong iyon. Baka nagtatanong ka tungkol sa maliit na boteng suot ko sa leeg. May lamang lupa mula sa Temple Mount. Kaya dala ko ang kasaysayang biblikal. Noong 1999 iligal na itinapon ang lupang ito para burahin ang ating nakaraan. Ngunit nailigtas ito ng mga arkeologo sa Temple Mount Sifting Project. Maaari kang magkaroon ng bahagi ng kasaysayang ito at suportahan ang mahalaga nilang gawain. I-scan ang QR code o tingnan ang link sa ibaba para sa espesyal na regalo ngayong holiday. Pero anong mga ebidensyang arkeolohikal ang meron tayo tungkol sa mga anakim bukod sa Biblia? Isa sa mga pinakamahalagang natuklasan, hindi dito sa Ashdod nakuha, kundi mula sa Ehipto. Ito ay isang teksto ng sumpa na 3,000 taon na ang tanda. Ano ang ibig sabihin nito? Natagpuan ang isang piraso ng keramika at dito ay may listahan ng mga kaaway ng paraon dito sa Kainaan. At kabilang sa kanila ay si Anak, na ang ibig sabihin ay ang mga tao ni Anak, ang mga anakwin. At kasama pa, binanggit ang mga pangalan ng kanilang mga hari, ang mga hari ng Anak, sina Erum, Abiamimu at Akirum. Ang mga teksto ng sumpa ay bahagi ng isang ritual para mapawalang bisa ang mga kaaway. Ganito ito ginagawa. Ang mga pangalan ng mga hari at mga bansang kaaway ay isinusulat sa mga keramika o sa mga estatwa. At pagkatapos, ang paraon o ang kanyang mga pari ay binabasag ang mga bagay na ito habang sila ay nagdarasal ng mga sumpa. At hinahangad nila na, katulad ng palayok o ng estatwa na iyon na winawasak, ganoon din ang mangyari sa kanilang mga kaaway, na maranasan din ng mga ito ang parehong kapalaran. At isipin mo, gaano kaya kalalakas ang mga anakim, ang mga tao ng Anak para maituring na karapat-dapat na kaaway ng dakilang sinaunang Ehipto? Ibig sabihin, ang paraon
Ang dakilang paraon ng Ehipto, 3,000 taon na ang nakalipas, itinuring ang lugar na ito at ang mga Anakim bilang mga malalakas na kaaway. Tatay, sigurado akong gusto ng lahat na malaman ang lahat ng nakikita natin dito sa paligid natin, alin ang mula sa panahon na iyon, alin ang sa mga Anakim dito. Oo nga, ang mga Anakim ay mula pa noong panahon ng bronze, pero ang mga nandito ay mas huli na, hindi talaga ito galing sa mga Anakim. Nandito tayo ngayon sa loob ng kuta ng Ashdod Yam, at ang lugar na ito ay unang itinayo noong panahon ng mga Asiryo, mga 2,700 taon na ang nakalipas, at pagkatapos ay nawasak din ito at muling itinayo, paulit-ulit. Kasama na sa isa sa mga muling pagtatayo, nagkaroon ng mga haliging ito mula sa panahon ng Byzantine doon mismo. Kaya ang lugar na kinaroroonan natin ngayon ay mas huli na. Pero ngayon mga kaibigan, sabay-sabay tayong maglalakad sa lugar ng panahon ng bronze. Kaya huwag kayong mag-alala dahil pupunta tayo sa tunay na orihinal na bahagi ng Ashdod Yam. Pero bago tayo magpatuloy sa ating paglalakad, gusto kong sundan ang ating timeline. Dahil pinag-uusapan natin si Josue, sinubukan ni Josue na sakupin ang Ashdod mula sa mga Anakim. Pero hindi siya ang nakasakop sa lungsod na ito. Hindi nagtagal pagkatapos noon. Ang mga Filisteo. Tama. At ang lungsod na ito ay naging bahagi ng Pentapolis, ng 5 malalaking lungsod ng mga Filisteo na kinabibilangan ng Ashdod. Ekron, Gad, Ashkelon at Gaza. At hindi na tayo magtataka na ang 5 lungsod na ito ay nasa baybayin o malapit dito dahil ang mga Filisteo ay bahagi ng mga tinatawag na mga tao ng dagat, isang lahing mananakop na nagmula sa dagat Eheo, sa isla ng Kaftor, na pinaniniwalaan nating ang isla ng Kreta. At tumawid sila sa dagat Eheo, tumawid sa dagat Mediteraneo at dumating dito sa baybayin ng Canaan. At sinakop nila ang bahaging ito sa timog ng baybayin. Para sa kanila, matapos ang 450 taon ng pamumuno ng mga Filisteo, nasakop ang lungsod ng Imperyong Asiryo, pagkatapos ng mga Babilonyo, ng mga Persa, ng mga Griego, ng kaharian ng Hasmoneo, na isang kahariang Hudyo, ng Imperyong Romano, ng Imperyong Bizantino, ng iba't ibang kalipato ng Islam, ng mga krusada, ng Imperyong Mamluk, at ng Imperyong Ottoman. Bahagi ito ng mandato ng Britanya hanggang naging bahagi ng Estado ng Israel noong 1948. Talagang napasalin-salin ang lungsod sa iba't ibang kamay at bawat grupo ay nag-iwan ng kanilang bakas. Iiwan na natin ngayon ang kuta para simulan ang ating malaking paglalakbay, isang mahabang paglalakad na 2 kilometro para makilala ang pinakamatandang bahagi ng Ashdod, ang bahaging talagang mahigit 3,000 taon na at nagtatago ng mga lihim nito. Iniwan na natin ang kuta. Pero gusto kong mapansin ninyo ang isang bagay na talagang kahanga-hanga, ang buong lugar na nakapaligid sa atin na talagang walang anumang nakatayo. Ipinagbabawal ng gobyerno dito ang anumang uri ng pagtatayo. May ilang mga markadong daanan para sa paglalakad at ilang lugar para maupuan. Pero lubos na ipinagbabawal ang pagtatayo ng anumang gusali dito. Mas lalo pa itong nakakakuha ng ating pansin kung titingnan natin ang nasa paligid natin. Tingnan ninyo, sa paligid natin ay ang makabagong lungsod ng Ashdod, ang ika-5 pinakamalaking lungsod sa Israel na may malalaking matataas na gusali. Walang duda, ang lugar na ito ay siguradong magiging napakahalaga para sa pagtatayo ng mga gusali. Una, nandito tayo sa Ashdod, sa malaking lungsod na ito. Nasa tabi tayo ng isa sa pinakamalalaking deepwater port ng Israel. Isang napakahalagang lugar para sa pag-aangkat at pag-i-export. At syempre, nasa tabi rin tayo ng dagat Mediteraneo. Isipin nyo kung gaano kahalaga dito ang isang bahay o apartment na nasa tabing dagat, na may tanawin ng dagat Mediteraneo. Pero may isang napaka-espesyal na dahilan
kung bakit hindi pinapayagan ng gobyerno ang pagtatayo dito sa lugar na ito at ang dahilan na iyon ay konektado rin sa kasaysayan sa nakaraan ng Ashdod. Tara na, nandito na tayo ngayon sa isang lugar na minarkahan ng pula. Tulad ng nakikita ninyo, ito ay tinatawag na daan ng mga sinaunang bagay. Bakit? Nasaan ang biblikal na Ashdod? Ang Ashdod noong panahon ng bakal at tanso. Eksakto ba sa ilalim ng ating mga paa at lahat ng tao dito, alam ng gobyerno na narito ang lungsod, nakalibing sa ilalim ng mga burol ng buhangin na ito, sa ilalim ng mga halamang ito. Pero hindi pa nahuhukay ang lugar na ito. Tulad ng nakikita natin, halos lahat dito ay nananatiling natural ang itsura. At tingnan ninyo, sa mga nahukay doon sa fortaleza, ang dami ng mga bagay na natagpuan. Dito, sa bawat lugar na nilalakaran natin, makikita rin ang arkeolohiya. Tingnan ninyo. Wow, may maliit na bahagi na lumalabas sa ibabaw. Dito, kapag pinulot natin, makakakita tayo ng mas malaking piraso. Mga kaibigan, ito ay isang piraso ng seramika. At may malaking posibilidad na ito ay mula pa noong panahon ng bronse o panahon ng bakal. At saan tayo pwedeng maglakad dito sa lugar na ito? Nakikita natin ang arkeolohiya. Ang arkeolohiya ng lungsod, ng mga Kananeo, ng mga Anakim na nanirahan dito, at pati na rin ng mga Filisteo. Kaya, magpapatuloy tayo sa paglalakad para ipakita sa inyo ang tunay na Ashdod na binabanggit sa Biblia. Pero kailangan nating iwanan ito dito. Ang lahat ng arkeolohiya ay pag-aari ng Israel. Napansin ko ang isang bagay dito sa gilid ng daan at kailangan ko itong ipakita sa inyo dahil ito ang perpektong halimbawa ng arkeolohiya ng lugar na ito. Makikita natin dito ang iba't ibang piraso ng seramika at makikita ninyo kung paano talaga sila nakabaon sa lupa. Kitang-kita ninyo na ito ay sinaunang seramika. Tingnan ninyo ito, mga kaibigan, tingnan ninyo ito. Nakita ninyo lahat ito, mga kaibigan, mga piraso ito ng sinaunang seramika at naiintindihan natin. Kaya, kung maghukay tayo sa lugar na ito, siguradong makakakita pa tayo ng mas marami. Ito ay literal lang na kung ano ang lumilitaw mula sa kailaliman ng Ashdod. Noong panahon ng bakal, ang mga Filisteo ay naging malalaking kaaway ng mga tao ng Israel at maraming labanan sa pagitan ng dalawang bayan. Gayunpaman, isang mahalagang labanan ang labanan sa Ebenezer at ang nanalo sa labanan sa Ebenezer ay ang mga Filisteo. Ang mga tao ng Israel ay umuwi na nagulat. Iniisip kung ano ang nangyari. Ngunit sa halip na bumaling sa Diyos ng Israel na humingi ng tulong sa Diyos, nagpasya silang gumawa ng isang bagay sa mas madaling paraan, sa loob ng panipi, at isang bagay na wala ring naunang nangyari. Pumunta sila sa silo, sa tabernakulo, pumasok sa kabanal-banalan at kinuha ang kaban ng tipan. Na loob nito ay naroon ang mga tapyas ng kautusan, ang mana at ang tungkod ni Aaron, at kinuha nila ang kaban ng tipan at dinala ito sa larangan ng labanan. Maaaring paraan ito ng pagdadala ng kaban bilang anting-anting para makatulong sa digmaan. Hindi nila nauunawaan na ang kaban ay hindi ang magdadala ng pagbabago, kundi ang pananampalataya nila sa Diyos, ang presensya ng Diyos ang magdadala ng pagbabago, hindi ang kaban. At muli, nagkaroon ng malaking labanan, ang ikalawang labanan sa Ebenezer. Sa pagkakataong ito ay kasama ang kaban. At sino ang nanalo? Muli ang mga Filisteo. Ngunit isang tagumpay na mas nakapaminsala pa para sa Israel. Mahigit 3,000 at 1,000 sundalong Israelita ang namatay sa labanan. Kabilang dito ang 2 anak ni Eli, ang punong pari na nagbabantay sa santuwaryo sa silo. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang kaban ng tipan ay ninakaw ng mga Filisteo at dinala nila ito sa Ashdod. O sa Ashdod, narito tayo ngayon sa Ashdod. Eksakto noong panahong iyon. At mas partikular pa, dinala nila ang kaban sa loob ng templo ni Dagon.
Kinuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at inilagay ito sa templo ni Dagon, sa tabi ng rebulto ni Dagon. Nang magising ang mga taga-Ashdod kinaumagahan, nakita nilang nakadapa si Dagon na ang mukha ay nakaharap sa lupa. Sa harap ng kaban ng Panginoon, kinuha nila ang rebulto ni Dagon at ibinalik ito sa dati nitong pwesto. Pagkagising nila, kinaumagahan. Kinabukasan ng umaga, nakita nilang nakadapa si Dagon sa harap ng kaban ng Panginoon. Ang ulo ni Dagon at ang kanyang mga kamay ay naputol. Tanging katawan na lang niya ang buo. Dahil sa napakadetalyadong salaysay na ito sa Biblia, alam natin na ang kaban ay dinala sa loob ng templo ni Dagon dito sa Ashdod. At nasaan ang templong iyon? Walang duda, sa lugar na ito kung saan tayo naroroon, habang naglalakad tayo, makikita natin ang mga ebidensya ng arkeolohiya. Tingnan ninyo ito. Makikita natin dito ang isang bato na perpektong parisukat. Hindi ito gawa ng kalikasan, walang duda. Ang batong ito ay pinutol at hinubog ng mga kamay ng tao at nagpapahiwatig ng presensya ng malalaking gusali sa lugar na ito. Kaya, sa kung saan mang bahagi dito sa paligid natin, naroon noon ang templo ni Dagom at ang kaban ng Tipan. Gayunpaman, tanging ang mga arkeologong naguhukay dito ang makakapagbigay sa atin ng eksaktong lokasyon. Isang maliit na bahagi ng lugar na ito, ay nahukay na. At ito mismo ang lugar kung saan ako naroroon ngayon. At kaunti pa lang ang nahuhukay. Tingnan ninyo kung ano na ang nagsimulang lumitaw dito. Kung ano na ang nagsimulang matuklasan. At ang tanong na kailangan nating itanong ay, kung maghuhukay tayo, may posibilidad bang matagpuan ang kaban? At ang sagot ay hindi. Dahil ang kaban nga ay dinala sa Ashdod. Gayunpaman, ang lungsod ay nakaranas ng matinding parusa mula sa Diyos. Ang lungsod ay tinamaan ng salot ng Trorim. Ang Trorim sa Hebreo ay nangangahulugang almoranas. Oo, isang salot ng almoranas ang dumapo sa lungsod na ito. Sa kasamaang palad, kapag binabasa natin ang mga Biblia ngayon na isinalin sa ibang mga wika, minsan nakikita natin itong isinalin bilang mga sugat, ulsera, cancer, o mga tumor. Maraming iba't ibang salin para sa salitang ito. Ngunit ang orihinal at tamang kahulugan ay isang salot ng almoranas. Maganda man o hindi, ito ang katotohanan. At talagang natakot ang buong lungsod. Naintindihan nila na ang salot ay dumating dahil sa kaban. Kaya't inalis nila ang kaban mula sa lungsod at ipinadala ito sa ibang lungsod, Filistea. Inilipat ito mula sa isang lungsod ng Filistea sa iba pa, at saan man ito mapunta, sinusundan ng salot ang mga tao. At sa huli, nagpasya ang mga Filisteo na ibalik ang kaban, ang kanilang pag-aari, sa mga tao ng Israel at ipinadala nila ito sa Beit Shemesh. Mula roon, dinala ito sa Kiryat Yarim, at pagkatapos ay inakyat sa Jerusalem, kung saan ito ay inilagay kalaunan sa templo. Kaya, narito tayo ngayon sa isa sa mga hintuan ng kaban ng Tipan at talagang kailangan na nating ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Dahil nakikita ko na sa likuran may paparating na malakas na bagyo. O mga kaibigan, nagsimula ng umulan at hindi tulad ng nararanasan natin sa ulan sa Brazil. Dito ay isang biyaya ng Diyos ang ulan sa lugar na ito na disyerto. Sa dami ng buwan bawat taon, tayo'y natutuwa at nababasa pero hindi nagrereklamo. Walang duda, ang ulan dito sa banal na lupa ay biyaya at umulan man o umaraw. Nandito kami para ipakita sa inyo ang arkeolohiya ng Israel, mula Hilaga hanggang Timog, at kung ano ang tatalakayin natin ngayon. Ito ay isang kwento na nangyari dito kay Felipe. Naaalala mo ba si Felipe na ebanghelista? Diba? Tama?
Si Felipe, ang ebanghelista, naglalakbay siya sa iba't ibang lugar dito sa lupa para mag-ebanghelyo. Pwede mong isuot ang hood mo dyan. Pwede mong isuot ang hood mo. Naglalakbay siya sa iba't ibang lugar ng Israel para mag-ebanghelyo. Bininyagan niya ang eunuko at pagkatapos nito, nakasulat na pumunta siya sa Azoto. Ulitin ko, isa pang pangalan ito para sa Ashdod. At pumunta siya rito para mag-ebanghelyo sa lungsod na ito. Ibig sabihin, isa ito sa mga unang lugar sa buong banal na lupain, sa labas ng Galilea, sa labas ng Jerusalem, na tumanggap ng ebanghelyo. At nabanggit natin na kakaunti lang ang nahukay dito sa lugar na ito, pero may ilang bagay na nahukay mula sa panahong Romano noong panahon ni Felipe. At narito mismo ang mga iyon. Itay, kaya mo bang tukuyin kung anong estruktura ito? Mukhang libingan ito, Tamanga. Mga kaibigan, pwede kayong lumapit dito, sumama rin kayo sa amin para ipakita. Nakikita namin dito ang mga libingan at mga estrukturang libingan. Makikita ninyo dito ang orihinal na pasukan. Pero ito ay selyado, sarado dahil ang ideya ay papasok ang tao at hindi na kailangang lumabas pa. At dito makikita natin ang isang dobleng estrukturang libingan. Nakikita natin ang mga estrukturang ito na mula mismo sa panahong Romano at Bizantino. At dahil dito, gusto kong tapusin ang kwento ng Ashdod sa lugar na ito dahil nakikita ko na mayroong makasaysayan at biblikal na pag-ikot ng pangyayari. Nagsimula ang lungsod bilang isang lungsod na humarap sa Israel, hindi ito nasakop ni Josue at nanatiling naninirahan dito ang mga Anakim. Pagkatapos, naging lungsod ito ng mga Filisteo, ang mga pangunahing kaaway ng bayan ng Israel. Iba't ibang bansa ang sumakop sa lugar na ito at nag-iwan ng kanilang bakas. Dito dinala ang kaban ng tipan at dito rin nangyari ang salot. Kaya nagkaroon ng salot ng Almoranas dito. Ngunit nagtatapos ang kasaysayan ng lungsod sa panahon ng Biblia. Bilang isang lungsod ng ebanghelisasyon at isang lungsod na nagbagong loob. Noong panahon ng Bizantino, naging Kristiyanong lungsod ang Ashdod. Isa sa mga huling arkeolohikal na paghuhukay ay isinagawa sa labas ng lugar na ito. Dito, kaunti pa sa loob ng lungsod, natagpuan ang isang simbahang Bizantino. Ibig sabihin, sa unang panahon ng Kristyanismo sa Israel, mayroon ng simbahan dito. Kaya, makikita talaga natin kung paano ang lungsod na ito, na nagsimulang lumaban sa Diyos ng Israel at tumanggap ng mga salot mula sa Diyos ng Israel, ay nauwi sa pagbabalik loob at naging isang Kristiyanong lugar. Pero ang tanong ko lang, bakit ako lang ang nababasa at ikaw hindi? Kaya mga kaibigan, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, sa ulan, ititigil muna natin ang ating pagre-record ngayong araw. Pero umaasa ako na nagustuhan ninyo ang makilala ng kaunti pa ang biblikal na lungsod ng Ashdod. Shalom sa inyong lahat, mga kaibigan, shalom. At magkikita tayo sa susunod.